Alam mo ba na napakasimple lang palang gumawa ng pichi-pichi sa bahay at hindi mo nga kailangan ng molder para makagawa nito. Sakto nga at may nagbigay sa amin ng kamoting kahoy. Hugasan lang ito ng mabuti, balatan, tapos hugasan ulit, and then tatanggalin natin yung ugat na nasa gitna ng ating mga kamoting kahoy. Hiniwa ko lang ng maliliit or pa-cubes para hindi mahirapan yung food processor, pero kung wala kayong food processor, pwede naman na kudkurin nyo na lang gamit ang kudkuran ng cheese or kahit anong kudkuran ninyo sa bahay. Pwede talaga kapag may food processor sa bahay, mas mapapabilis yung mga gawain. Mas gusto ko na nga ginagamit to ngayon dahil babasagin na yung bowl niya, kaya maganda siyang gamitin at hindi kakapit dyan yung amoy ng kahit ano man nagilingin ninyo. Tapos ang bilis lang din or ang dali lang nitong linisin. Nauna ko kasing food processor gawa sa plastic, kaya amoy na amoy mo talaga kapag bawang yung nilagay mo doon. 6 cups nga pala yung total nitong ating kamoting kahoy at pipigain natin ito ng bahagya. Pwede kayong gumamit ng tela o kaya yung sifter na katulad nitong ginagamit ko. Saktong piga lang yung gagawin natin, hindi yung sobrang piga or pigang-piga, baka kasi matuyo or wala nang maiwan na moisture sa ating mga kamoting kahoy. Katapos pigain, ay transfer na natin ito sa isang malaking mixing bowl. Maglalagay na ako ng asukal, pwede nyo dagdagan at pwede nyo ring bawasan. Tapos maglalagay din tayo ng tubig. Idadagdag din natin ng asin, pampabalanse at pampakunat. Itong ilalagay ko na to, ito yung tinatawag na lye water or liya. Bili to sa mga grocery store, sa mga talipapa, sa palengke, sa mga supermarket, meron yan. Kung mapapansin nyo, ay hinalo ko na ito at wala muna akong dinagdag na flavoring dahil hahatiin ko to sa dalawa. Mas masarap nga din ito kung pandan water yung gagamitin nyo na tubig, pero wala kaming pandan leaves, kaya gagamitan ko na lang ng flavoring. Hati ko lang ito into 2 equal parts para dalawa yung magawa nating klase ng pichi-pichi. Yung isa nga ay lalagyan ko ng ube flavor, kahit anong brand pwede nyong gamitin. Ito may kasama na siyang kulay. Tapos yung isa vanilla yung ilalagay ko dahil wala akong buko pandan extract. Tapos lalagyan ko na lang siya ng green na food color. Kung hindi naman kayo fan ng food color, pwede nyo namang skip at wag na lang kayong maglagay ng pangkulay. Bago natin nilagay sa molder yung ating mixture, i-prepare muna natin yung steamer natin at magpakulo muna tayo ng tubig. Tapos sa mga molders natin, i-grease muna natin ito gamit ang mantika or margarine. Bago isalin sa molders, haluin lang natin muna ito ulit dahil sigurado nagsettle na yung mixture natin sa ilalim. Siguraduhin lang natin na ready na yung steamer natin bago natin isalin yung mixture sa mga molders. Steam lang natin ito for 25 to 35 minutes, depende sa laki at depende sa taas ng mixture ninyo sa inyong mga lalagyan. Kung meron naman kayong individual molders at maliliit sila, pwede nyo itong steam for 15 to 20 minutes. Pagkaluto ay kailangan palamigin muna natin ito completely para mas madaling matanggal sa mga hulmahan. Kung mainit pa kasi ito ay siguradong didikit lang at mahihirapan kayo sa pagtanggal sa hulmahan. At kung wala nga kayong individual molders, kahit kutsarain or sandukin nyo lang sa size na gusto ninyo ay pwedeng-pwede na yan dahil pag nagsama-sama na yung mga pichi-pichi ay magiging maganda pa rin yung presentation.